Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control projects sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage kapwa lokal at internasyonal na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand sa Maynila noong Linggo, Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa, ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful, orderly at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang National Government at ang Manila City Government. Lubos po naming pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Kaya sa ibabaw ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Kapatid na Edwil, mayroon lang po kaming ilang katanungan. Una po, may mga dumalo po sa rally ng Iglesia ni Cristo at ang iba ay nagsalita pa nga sa harapan at kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Ano po ba ang nililiwanag sa lahat ng gustong magsalita, ka Edwin? Maganda pong naitanong niyan, kapatid na Jen. Ano po? At ang totoo, yung sagot dyan nakapaloob doon sa unang press release na inilabas ng Iglesia ukol sa kilusang ito. At nais ko lang ipaalaala sa mga nanonood sa atin ngayon. Ano po? Ka Edwin. Noon din pong Nobyembre 13, sinabi na namin na ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang nais sabihin ay kaisa po ng panawagan namin, tatanggapin. Alam ito, tanggap ito ng lahat ng nagpasabing nais nilang sumama at magsalita sa rally dahil napakahalaga po ng ipinananawagan ng mga nagtitipon doon at alam na alam po iyan ng mga naririto po. Yung justice, yung accountability, yung transparency at maging yun pong peace. Ganon din ay upang matiyak po na walang ipananawagang labag sa konstitusyon. Kaya yun ang kasagutan sa tanong na iyon. Ayun. Pero kapatid na Edwin, siguro ito ay isang katanungan na hindi lang kami at iba ang mas maraming nagtatanong at mas gustong malaman nila ang kasagutan. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? Napakaganda pong katanungan. Ano po? At palagay ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi
ni Senadora. Pero noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. At bakas po sa sinasabi niya na mahal niya ang kanyang kapatid. At hindi lamang po yun, mahal din po ni Senadora ang kanyang bayan. Ka Edwil, well, muli po, sa alang-alang sa lahat ng mga dumalo, doon po sa ating rally, ano po ang mensahe sa kanila, Ka Edwil? Salamat po sa pagkakataon. Sa lahat po ng mga kapatid na dumalo, maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po ang napagod, pero sa kabila noon ay masigla pa rin po sa pakikilahok. Napatunayan natin na kahit mainitan o maulanan tayo, handa tayong iparinig ang boses natin alang-alang sa mga hindi pinakikinggan at alang-alang po sa mga naaapi. Kaya sa dulo nga po nung statement na binasa ko kanina, nais kong ulitin po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson, ang lahat ng kapurihan sa ating pong Panginoong Diyos.